Si Marco, 29 na taong gulang, ay isang ordinaryong empleyado sa isang data processing company sa Ortigas. Bagong lipat siya sa opisina matapos siyang ma-promote mula sa probinsya. Tahimik lang siya, hindi pala kwento, hindi rin mahilig makihalubilo. Basta trabaho, uwi, trabaho ulit, ganun lang ang kanyang routine. Unang araw niya sa opisina, napansin niyang lahat ng desk ay may naka-assign na tao, maliban sa isa. Isang lamesa sa pinakadulo ng opisina, malapit sa bintana. Walang gustong umupo doon. Luma na ang mesa. May kalawang ang mga tornilyo ng upuan at tila may malalim na gasgas sa kahoy na parang kinayod ng kuko. Pwede ba ako dito? Tanong niya sa HR. Kung gusto mo. Okay, walang problema. Pero dyan kasi dati si Joel naka-assign. Biglang nawala, hindi na rin nagpaalam. Umiwas ng tingin sa kanya ang HR at lumakad na pabalik sa kanyang kinauupuan. Hindi na siya nagtanong pa. Naupo siya sa upuan at doon nagsimula ang lahat. Isang linggo pa lang si Marco ay kinailangan na niyang mag-overtime. Mga 9:00 na ng gabi nang biglang nag-brown out at dumilim ang paligid. Ilang segundo pa ang bumukas naman ang kanyang ilaw dahil sa generator. Parang mas lalong lumamig ang kwarto kahit naka-off ang aircon. Pagod na siya. Pinisil-pisil niya ang mga balikat para mai-relax at pumikit siya. Saglit. Isang matalim na imahe ang pumasok sa isip niya. Isang lalaki, basang-basa, umiiyak. Nakatanaw sa kanya mula sa isang madilim na parte ng opisina. Bigla siyang nagising, hingal na hingal. Tila hinahabol ang hininga. Tila bang gising siya. Pero may ibang paningin ang utak niya. Siguro pagod lang. Bulong niya. Dumaan pa ang mga araw at may mga iba't ibang nakikita siya tuwing napapapikit. Hindi niya lang ito pinapansin. Kinabukasan, sa kalagitnaan ng kanyang break time, muli siyang naupo at napapikit. Ibang eksena na naman ang nakita niya. Isang lalaking kinakaladkad palabas ng opisina. May pulis, may dugo, may sumisigaw, humihingi ng tulong. Bigla siyang nagmulat ng mata, natigilan. Hindi na ito hallucination na sabi niya sa sarili. Paulit-ulit tong nangyayari at tuwing naupo lang siya sa silyang iyon, ilang linggo pa ang lumipas. Hindi na siya makatulog. Bawat araw palalim ng palalim ang kanyang mga nakikitang panaginip. Minsan, may naririnig siya ng mga boses. Mahihinang bulong na sinasabing, Bakit hindi nila ako nakita? Hindi ako umalis. Tulungan mo akong ipaalam. Biglang nagmulat ng mata at natauhan si Marco. Naging palaisipan na sa kanya ang lahat. Hanggang isang araw, nakilala niya si Ate Lisa, ang janitress ng opisina. Pabulong na sinabi sa kanya, Diyan ka pala naka-assign. Kay Joel yan dati. Anong nangyari kay Joel? Tanong ni Marco. Hindi na siya nakita. May isang gabi, nag-overtime siya mag-isa. Kinabukasan, hindi na siya pumasok. Akala ng lahat nag-resign dahil sa pressure sa trabaho. Dahil palagi siyang nang overtime. Pero ang totoo, Napahinto si Ate Liza at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. may nakita kaming dugo dyan sa ilalim ng mesa. Walang gustong magsalita, baka raw iskandalo. Mapahamak pa ang kumpanya at lahat kami ay mawawalan ng trabaho. Kaya hanggang ngayon, walang nakakaalam kung nasaan na si Joel. Kinilabutan si Marco sa narinig at nalaman. Yun ang eksaktong lugar na inuupuan niya ngayon. Di na siya makatulog kinagabihan, hindi siya mapakali. Naisip niya na subukan alamin ang laman ng CCTV archive ng opisina. Nakiusap siya sa naka-assign dun na i-review at mag-backtrack ng ilang buwan at taon. Eksaktong gabi na nawala si Joel, pero hiniling niya na huwag ipag-alam kahit kanino ang kanyang ginagawa.
Kinagabihan, hindi muna umuwi si Marco dahil nasa kanya na ang footage kasama ang IT na kasabwat. Sabay nilang pinanood ang footage. Kinakabahan kung ano ang kanyang pwedeng makita sa footage. Nilakasan niya ang loob. Nakita niya si Joel, nakaupo sa mismong upuan na ginagamit niya ngayon, mag-isang nagtatrabaho. Hanggang may dumating na lalaking nakajacket, may dalang bagay na tila bakal. Nagtalo sila, nagpambuno. Sinakal si Joel at pagkatapos ay itinago at ibinaon ang katawan sa ilalim ng sahig ng mesa. Napaurong si Marco sa kinauupuan niya. Hindi niya alam. Sa loob ng ilang linggo, inuupuan pala niya ang ibabaw ng isang lihim na libingan. Agad silang tumawag ng mga pulis. Nang binuksan ang sahig, may nakita silang buto ng isang tao na dun din ang kanyang ID, relo at cellphone ni Joel. Sinarado na rin ang kaso. Sa wakas, nabigyan na ng katarungan ang pagkamatay ni Joel. Hindi na muling nagparamdam si Joel sa lugar na iyon. Pinalitan ng bagong mesa at upuan para sa mga bumibisita. Si Marco naman ay inilipat na sa ibang lugar. Kaya sa susunod na maupo ka sa isang lugar na tila iniwasan ng lahat, mag-isip ka muna. Baka hindi lang tao ang nananahimik sa paligid mo. Baka may kaluluwang naghihintay na makita, marinig at tuluyang makalaya. Ito ang mga hiwaga sa dilim.